Habang nasa tungkulin, nakita ng isang pulis ang isang pulang kotse na kumikilos ng kahina-hinala at agad na sinenyasan ang driver na huminto para sa inspeksyon. Sa loob ng sasakyan ay may isang lalaki at isang babae. Malinaw na wala sa sarili ang babae sa upuan ng pasahero. Malabo at walang laman ang kanyang mga mata na parang tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sa kabila ng kanilang kalagayan, tumanggi ang mag-asawa na makipagtulungan nang hilingan silang sumailalim sa breathalyzer test. Sa sandaling nagsisimulang tumaas ang tensyon. Nakakatakot na nagbago ang takbo ng mga bagay. Biglang nagningning ang singsing sa hinalaki ng lalaki. At sa parehong sandaling iyon, nagbago ang kanyang mga mata at naging kakaiba, nakakatakot na pula. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang opisyal na makareact, itinapak ng lalaki ang kanyang paa sa gas. Habang desperadong nakakapit pa rin ang opisyal sa gilid ng sasakyan, hinatak siya ng sasakyan sa semento na may nagbabantang panganib sa bawat segundo. Sa loob, walang awa ang lalaki, paulit-ulit na nagtatapon ng brutal na siko-diretso sa mukha ng opisyal. Determinado siyang pilitin siyang bitawan ito. Hindi makayanan ang marahas na pag-atake, tuluyang sumuko ang lakas ng opisyal at napilitan siyang bitawan ang pagkakahawak. Nawalan siya ng malay sa kalsada sa isang sandaling buhay o kamatayan. Ang lalaking ito ang ama ni Batang Joe, isang mabait at malumanay na batang umaasa sa kanyang ama mula pa noong bata siya. Dahil maaga pa lang namatay ang kanyang ina, silang dalawa na lang ang magkasama. Pero ang kanilang tahanan ay laging puno ng init at kapayapaan. Bilang isang mapagmahal na ama, ibinigay niya ang bawat patak ng kanyang pagmamahal at sakripisyo upang mapunan ang pagkawala ng ina ng bata. Gusto niyang lumaki si Batang Joe na puno ng pagmamahal ang pagkabata. Bawat linggo, maagang dinadala niya ang bata sa simbahan, nagtatanim ng mga binhi ng pananampalataya sa Diyos, umaasang ang pananampalatayang iyon ang magiging angkla na tutulong sa kanya sa pinakamahirap na pagsubok sa buhay. Hindi lang siya isang huwarang ama, kundi isa rin siyang dedikadong traffic officer na laging inuuna ang kanyang tungkulin kaysa sa sarili. Dahil sa kalikasan ng kanyang trabaho. Madalas siyang magtrabaho sa gabi, kaya naiwan si Yong Ho mag-isa sa bahay na naghihintay sa pamilyar na paraan. Pagkatapos ng nakakakilabot na bangga na yon, isinugod sa ospital ang opisyal na nagdulot ng sunod-sunod na trahedya na hindi kailanman inaasahan ng ama o ng anak. Sa sandaling lumabas ang nakakalungkot na balita, nagmadaling pumunta sa ospital ang batang si Joe at ang kanyang lola. Nakatayo sa malamig at walang buhay na pasilyo. Nakita ng bata ang kanyang ama na nakahiga ng walang galaw sa isang emergency bed. Puno ng sugat ang kanyang katawan at mababaw ang kanyang paghinga, parang malapit nang mawala magpakailanman. Sa tabi niya, bumagsak sa luha ang kanyang lola, hindi mapigilan ang sakit na dulot ng nakikita. Nababagabag ang puso ng batang si Joe. Sa sandaling iyon, natanto niya na tanging himala lamang ang makaliligtas sa kanyang ama mula pa noong bata siya. Sinundan ni Batang Joe ang kanyang ama sa simbahan tuwing linggo. Laging itinuturo sa kanya ng kanyang ama na kung mananalangin ka ng may sapat na sinseridad, tiyak na makikinig ang Diyos at ipagkakaloob ang kanyang biyaya na may dalang pananampalatayang iyon. Hindi pinansin ng batang si Joe ang pagiging huli na ng oras at mag-isang tumakbo papunta sa simbahan, tanging isang kahilingan lamang ang nasa kanyang puso, nagmamakaawa sa Diyos na gisingin ang kanyang ama. Sa katahimikan ng santuwaryo, si Young O'Neills ay nagdarasal ng buong inosente at dalisay na pananampalataya. Lumapit ang isang pari, umupo sa tabi niya, at marahang siniguro sa kanya, kung talagang tapat ka, sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin at tiyak na gagaling ang iyong ama. Buong puso't kaluluwa naniniwala si Young Joe dito. Siya ay walang tigil na nagdarasal, ibinubuhos ang kanyang puso upang humiling ng himala. Pero hindi kailanman dumarating ang himala. Dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala, huling hininga na ang ginawa ng batang ama-amahan. Sa gabing iyon mismo habang sumisikat ang bukang liwayway. Si Batang Joe, na nakatulog bigla, ay nakita ang kanyang ama na lumitaw sa harap niya. Sa maikling sandaling iyon, alam ng ama na haharapin ng kanyang anak ang isang napakahirap na buhay nang wala siya sa kanyang tabi. Kaya naman, nagbigay siya ng payo at salita ng pag-aliw sa batang si Joe, tila ba nais niyang gamitin ang kanyang huling salita upang protektahan ang kanyang anak. Sa wakas, nag-abot ang mag-ama at naghawakan sa isa't isa para sa huling paalam. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang naglabas ng malambot at banayad na liwanag ang kanilang dalawang kamay. At pagkatapos, dahan-dahang naglaho ang silweta ng kanyang ama. Nang mapagtanto na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang ama, hindi napigilang umiyak ang bata, humihikbi ng walang kontrol sa lubos na kawalan ng pag-asa. Ang libing ng kanyang ama ay ginanap kinabukasan mismo sa panahon ng serbisyo. Ang parehong pari na nakaupo sa tabi ni Yong Ho sa simbahan ay nagpakita upang magbigay galang. Sa sandaling makita siya ng batang si Joe, ang matagal ng kinikimkim na sama ng loob na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso ay biglang sumabog. Sumugod siya pasulong, sinunggaban ang krus mula sa altar, at itinapon ito ng tuwid sa pari, umiiyak at sumisigaw sa dalisay na paghihirap. Hindi matanggap ni Yong Ho ang katotohanan ng nangyari. Nanalangin siya ng buong lakas ng kanyang pananampalataya,
at sinigurado pa nga sa kanya ng pari mismo na sasagutin ng Diyos ang kanyang kahilingan. At gayunpaman, ang kanyang ama ay wala na magpakailanman. Naiwan siya na may isang nakakabagabag at masakit na tanong, bakit hindi dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin? Dahil sa labis na kalungkutan, wala nang magawa si Yong-ho kundi tumayo sa gitna ng libing at umiyak hanggang sa mapagod siya sa pisikal. Ang pananampalataya na kanyang pinanghawakan mula pagkabata ay nagsimulang maglaho sa isang alon ng hindi na maibabalik na paghihirap. 20 taon ang tahimik na lumipas. Ang mahinang batang lalaki noon ay lumaki na ngayong isang may edad na lalaki na may malamig at tumatagos na tingin at katawang matigas dahil sa di mabilang na labanan. Siyempre, kumpara sa kanyang mas batang sarili, hindi lang siya mas malakas. Napakalakas ng kanyang aura, parang ipinanganak siyang nasa pinakatuktok. Mula sa isang batang umiyak ng buong lakas sa simbahan, pinagdaanan ni Jung-ho ang pinakamahirap na landas. Ngayon, isa na siyang propesyonal na boksingero. Ang pawis at mahihirap na gabi ng pagsasanay hanggang sa punto ng pagod ay ginawa siyang literal na makina sa pakikipaglaban. Araw na ng malaking laban. Ang kalaban ni Yong-ho ay isang sikat na Amerikanong brawler, habang si Yong-ho mismo ay nakakuha ng nakakatakot na palayaw sa mundo ng boxing, The Grim Reaper. Hindi lang dahil sa hitsura niya kaya siya nagkaroon ng pangalang iyan, kundi dahil simula nang tumuntong siya sa ring, hindi pa siya nakatikim ng pagkatalo. Ang walang talong seryeng ito ay hindi lang swerte. Ito ay resulta ng napakaraming taon ng nag-iisang pagsasanay. Isang presyo na binayaran ni Yong-ho gamit ang sarili niyang katawan at sarili niyang kalooban sa pagsisimula ng laban. Ang mga hose ay nagkataong nakapalamuti sa isang tatoo ng krus ng Kristiyano sa katawan ng kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, biglang nagblanko ang kanyang isipan. Ang mga mata ni Yong-ho ay nagsisimulang maging malalim, nakakatakot na kulay crimson. Mabilis ang tibok ng puso niya at isang pamilyar ngunit nakakatakot na boses ang nag-echo sa kanyang isipan. Ipaghiganti mo ang iyong ama bago pa man maintindihan ni Yong-ho kung ano ang nangyayari sa kanya. Halos lamunin ng madilim na galit ang kanyang katinuan. Pero pagkatapos lang ng isang hininga, pinilit ni Yong-ho na mabalik ang kanyang sarili, kinuyom ang kanyang mga kamao para hilahin ang sarili pabalik sa realidad. Kakasimula pa lang ng laban, pero mabilis na nakakita si Yong-ho ng butas sa depensa ng kanyang kalaban. Walang pag-aalinlangan, nagpalabas siya ng tuwid na suntok na may nakakatakot na lakas. Bawat lakas niya ay nakatuon sa iisang sandaling iyon. Tumama ang suntok sa mukha ng Amerikanong boksingero, na agad siyang nagbagsak sa kanbas na parang piraso ng bulok na kahoy bago pa man makabalik sa katinuan ang kanyang kalaban. Si Yong-ho ay sumusugod, ganap na kumokontrol at nagpapabagsak ng sunod-sunod na suntok na kasing bigat ng mga martilyo. Bawat suntok ay nagtataglay ng malamig na kalupitan ng isang lalaking tumatangging bigyan ang kanyang kaaway ng kahit isang pagkakataon upang muling tumayo. Kung hindi nakarating ang referee sa tamang oras para mamagitan, malamang na natapos na ang laban na ito, na may malamig na bangkay na nakahandusay sa ring pagkatapos ng malakas na tagumpay na yon. Bumalik si Yong-ho sa kanyang locker room na pagod ang katawan habang siya ay nakatulog ng mahimbing. Bigla na lang siyang nakatayo sa harap ng pamilyar na silweta ng kanyang namayapang ama. Hindi nagsasalita ang lalaki. Tinalikuran lang niya ako at tahimik na umalis. Sinusundan siya ni Yong-ho na walang malay na ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Huminto ang mag-ama sa harap ng isang malamig at nag-iisang libingan. Sa takip ng kabaong nakalagay ang larawan ng libing ng kanyang ama. At sa tabi nito sa kabila ay maayos na nakalagay. Ang galit na matagal nang nakabaon sa loob ng 20 taon ay biglang bumalik ng may matinding puwersa. Si Yong-ho ay sumusulong, hinahawakan ang krus at ginagamit ang lahat ng lakas niya para ito ay itapon. Pero pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Ang krus ay mahigpit na nakakapit sa kanyang landas, na parang tumubo na ang mga ugat nito sa kanyang mismong laman. Gaano man siya magsumikap o magtangka na alisin ito, hindi niya ito may kakaway. Sa eksaktong sandaling iyon, ang krus sa kamay ni Yong-ho ay biglang sumabog sa marahas na apoy. Nagising siya ng biglaan, agad na humihingal. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang palad, isang daluyong ng dalisay na takot ang dumaloy sa kanya. Totoo ang marka ng paso. Kinabukasan mismo, nagmamadaling pumunta si Yong-ho sa ospital para ipasuri ang kakaibang sugat. Gayunpaman, lubos na naguguluhan ang mga doktor. Hindi nila makita ang anumang malinaw na medikal na sanhi. Nag-aalok lamang ng malabong konklusyon na ito ay isang uri ng hindi tinukoy na trauma. Isang bagay na hindi katulad ng karaniwang paso. Mula noon, sunod-sunod na nagsimulang mangyari ang kakaibang mga pangyayari. Sa tuwing nakakatulog si Yong-ho, nakakaramdam siya ng nakakatakot na madilim na anino na papalapit sa kanya na parang sinusubukan siyang lamunin ng buo. Ang nakakabinging pakiramdam ay nag-iwan sa kanya na nagpupumilit sa ganap na desperasyon. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang dumaloy ang madilim na kulay krimsong dugo mula sa sugat sa kanyang palad. Muli, ang bangungot na ito ay paulit-ulit na nangyayari ng mas madalas. Napipilitang bumalik si Yong-ho sa ospital ng maraming beses, ngunit hindi kailanman nagbabago ang mga resulta.
Walang kahit isang piraso ng kagamitang medikal ang makapagpapaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Ang walang tigil na mga night terror na ito ay nag-iwan kay Yong-ho na pisikal at mental na wasak. Malubhang naantala ang kanyang pagsasanay at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng malubhang pagbaba ang kanyang pagganap sa ring. Nang makita na lumalala ang kanyang kalagayan araw-araw, sa wakas ay nagsalita ang kanyang malapit na katulong at nagbigay ng ilang payo. Iminumungkahi niya na makipagkita si Yong-ho sa kanyang pamangkin, isang batang babae na minsan ay nakaranas ng mga pangyayaring halos magkapareho sa pinagdaraanan niya. Noong nakaraan, binisita rin niya ang lahat ng posibleng ospital, ngunit walang kahit isang doktor ang makahanap ng sanhi. Sa wakas, dahil sa kawalan ng pag-asa, napilitan ang kanyang pamilya na humingi ng tulong sa isang manghuhula. Sa simula, hindi naniniwala si Yong-ho sa anumang bagay na may kinalaman sa mga bagay na supernatural. Tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya ng araw na tuluyang umalis sa mundong ito ang kanyang ama. Ngunit ang mga kakaibang pangyayaring ito ay nagiging mas madalas at mas malala. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Yong-ho na tugunan ang mga pangangailangan sa tulong. Pagdating niya, nakita niya ang batang babae na nakaupo sa gitna ng isang silid na puno ng mga anting-anting at agimat. Bagaman bulag siya, nakikita niya ang napakaraming multo na nakakapit kay Yong-ho. Kahit na siya ay isang mapagduda. Nagsisimulang magkaroon ng katuturan ang mga sinasabi niya sa kanya dahil naririnig niya ang kakaiba at nakakakilabot na mga tinig na bumubulong sa kanyang tainga. Ipinaliwanag ng batang babae na ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil malabo ang puso ni Yong-ho na nakakaakit ng maraming kaluluwang naglalagalag sa kanya. Nararamdaman din niya na may dalang singsing si Yong-ho na puno ng malakas at positibong enerhiya. At tama siya. Ang singsing na iyan ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama pagkatapos siyang pumanaw. Pagkakita sa sugat sa kanyang kamay, kumuha ang batang babae ng isang dakot na bigas, ikinalat ito sa mesa, at marahas na inalog ang kanyang ritual na tungkod. Dahan-dahang nagsimulang gumalaw ang mga butil ng bigas sa mesa na nagpapakita ng hugis ng krus. Ayon sa dalaga, nakakakita siya ng malaking krus na nakatayo sa harap ng bahay ni Yong. Sinabi niya sa kanya na kung pupunta siya sa krus na yon, makakahanap siya ng taong makakatulong sa kanya. Sa sandaling dumating siya sa lugar, biglang nagpakita ang isang kawan ng mga uwak at naghandang atakihin siya. Natakot na si Yong-ho ay mabilis na yumuko sa kanyang kotse upang suriin ang sitwasyon sa loob ng kalapit na simbahan. Isang batang pari ang nagbabasa ng Biblia, kasama ang isang mas matandang pari. Mukhang ang matandang lalaki ang mentor ng mas bata. Ang dalawa sa kanila ay nasa kalagitnaan ng pagpapalayas ng demonyo para sa isang lalaking sinasaniban ng demonyo na nakatali sa isang upuan. Ang dalawang pari ay patuloy na nagdarasal at nagbibilang ng krus. Ngunit habang mas marami silang nagdarasal, lalong nagiging balisa ang lalaking pinipigilan. Ang kanyang mga mata ay nagiging demonyong pula at ang kanyang mga kalamnan ay lumalaki ng may hindi likas na lakas. Biglang nabali niya ang kanyang mga tali at nakatakas. Sinugod niya ang matandang pari, pinabagsak ito at pinutol ang paghinga. Sa tindi ng panganib, ipinindot ng pari ang sarili niyang singsing sa mukha ng demonyo, sa wakas ay nakatakas mula sa pagkakahawak nito. Ngunit mabilis na inilipat ng demonyo ang kanyang punteriya sa batang pari. Sinugod siya nito at bumuga ng isang bibig na puno ng masamang itim na dugo diretsyo sa kanyang mukha. Biglang nakita ng binata ang mga demonyo. Totoo, kakilakilabot na anyo. At naparalisa siya sa takot kaya lumingon siya at tumakbo. Sa pag-alis ng batang pari, ibinalik ng demonyo ang kanyang paningin sa matandang pari na balak siyang tapusin, kahit na nawawalan na siya ng hininga. Hindi natitinag ang pananampalataya ng matandang lalaki. Patuloy siyang nagbabasa ng banal na kasulatan at nananalangin sa Diyos gamit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Yong-ho na nagligtas sa buhay ng pari sa huling sandali. Bilang isang walang talong brawler, hindi natatakot si Jung-ho sa isang demonyo, kahit na ang kanyang kalaban ay hindi likas. Ayaw ni Yong-ho na umatras kahit isang pulgada. Nakikipaglaban siya ng harapang-harapan sa nilalang, nagtatapon ng malalakas na suntok ng walang kahit anong takot. Sa tuwing susubukan ng demonyo na tumalon palayo, sinasamsam ito ni Yong-ho at hinahatak pabalik sa lupa. Sa tindi ng labanan, aksidenteng natamaan ng sugatang kamay ni Yong-ho ang mukha ng demonyo. Sa kanyang pagkabigla, ang paghipo ay nagiging sanhi ng laman ng mga demonyo na masunog at sumabog sa apoy. Sinamantala ang pagkakataon, binuhusan ng matandang pari ng banal na tubig ang halimaw, matagumpay na itinaboy ang demonyo mula sa katawan ng lalaki. Kaagad pagkatapos na hilingin ni Yong-ho na malaman ang katotohanan tungkol sa sugat sa kanyang palad, ipinaliwanag ng pari na ito ay isang stigmata, ang parehong mga sugat na dinanas ni Kristo habang nakapako sa krus. Sinabi niya kay Yong-ho na maswerte siya dahil napili siya para sa ganitong banal na biyaya. Sa pagkarinig nito, lalo lang nag-aalab ang dugo ni Yong-ho sa galit. Bakit ngayon lang ibinigay ng Diyos sa kanya ang biyayang ito pero tumanggi siyang iligtas ang kanyang ama noong mga nakaraang taon?
Biglang nagsimulang bumulong ang mga nakakatakot na boses sa loob ng ulo ni Yongho na inuutusan ng mga demonyong nagsasabing, patayin ang pari, patayin siya ngayon. Nang maramdaman ang paglapit ng kadiliman, agad na sinimulan ng pari ang pagbigkas ng Biblia, na himalang napuno ang buong silid ng mga salita ng banal na kasulatan. Nawala ang matinding sakit ng ulo na nagpapahirap kay Yongho. Mukhang takot na takot ang masasamang espiritong ito sa salita ng Diyos. Pagkatapos ay nag-alok ang pari na bisitahin ang bahay ni Yongho upang imbestigahan ang sitwasyon. Sa loob ng silid tulugan, nagdarasal ang pari, nagkukumintang ng krus, at nagtatago ng krusipikong kwintas sa likod ng naka-frame na larawan ni Yongho at ng kanyang ama. Habang natatapos ang pari at papunta sa labas, nakasalubong niya ang batang katulong na tumakas sa simbahan kanina. Inamin ng binata na masyado siyang kinakabahan para ipagpatuloy ang gawain ito at gusto na niyang huminto. Inabot sa kanya ng pari ang isang telang may bordang krus at mapayapang tinanggap ang kanyang pagbibitiw. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, lumabas ang isang lalaki mula sa isang mamahaling supercar na nakasuot ng mamahaling damit. Napakalaki ng kanyang kinang ng yaman. Isang sulyap lang sa singsing sa kanyang daliri ang nagpapatunay sa katotohanan. Siya ang lalaking pumatay sa ama-amahan ni Yong. Ang pangalan niya ay Egyptian at siya ang may-ari ng club na ito. Sa sandaling ito, nakikipagpulong siya sa isang boss ng mafia upang talakayin ang isang negosyo. Binantaan ng gangster na ipadadala niya ang kanyang mga tauhan para ipasara ang bar maliban kung makakuha siya ng mas malaking bahagi ng kita. Ayon sa napagkasunduan. Pagkatapos ng pulong, palihim na tumakas si Jae-shin patungo sa isang lihim na basement na nakatago sa ilalim ng club. Nagsusuot siya ng madilim at nakakatakot na balabal habang nakatayo sa harap ng isang demonyong altar kung saan nakapatong sa mesa ang puso ng tao. Hinahati niya ang sarili niyang kamay, hinahayaang tumulo ang kanyang dugo sa puso habang sinisimulan ang isang ipinagbabawal na ritual. Nanalangin ang kusinero sa kanyang madilim na Panginoon, sinasabing nais niya ang puso ng kanyang kaaway. Agad-agad, nagsimulang tumibok ang puso sa mesa. Naging espiritual itong nakakabit sa puso ng boss ng mga kriminal. Ang ikalawang kusina ay nagbaon ng kutsilyo sa puso sa mesa. Ang gangster sa kabilang dulo ng bayan ay bumagsak, naghihirap sa matinding sakit hanggang sa mamatay. Pagkatapos isakripisyo ang puso sa dyablo, natanggap ni Zishan ang kanyang madilim na pagpapala. Nawala ang mga uban sa kanyang ulo at agad na gumaling ang sugat sa kanyang kamay. Ito ang sikreto kung bakit, kahit 20 taon na ang lumipas, hindi siya tumanda kahit isang araw mula noong gabi na pinatay niya ang ama-amahan ni Yong. Pabalik sa bahay ni Yong, mukhang malungkot ang sitwasyon. Ang nakakapasong sakit ay patuloy na nagpapahirap sa kanya tuwing gabi. Nang mapuno na ang pasensya, muli siyang naghanap sa matandang pari matapos makipagkita rito. Inabot ng matandang lalaki kay Yongho ang isang sagradong bagay, sinasabing kung pananatilihin niya ito sa kanya, poprotektahan siya ng Diyos. Si Yongho ay lantad na nagdududa, sinasabi sa pari ng harapan na tuluyan na niyang tinalikuran ang kanyang pananampalataya noong araw na pumanaw ang kanyang ama. Sa kabila ng kanyang mga salita, tinatanggap pa rin niya ang regalo bilang tanda ng pasasalamat. Nagtataka si Yongho kung bakit niya kailangang ihatid ang pari sa susunod nitong trabaho habang nagmamaneho. Nagsimula silang mag-usap at nalaman ni Yongho na ang batang katulong ng pari ay lubhang natakot kaya't nagbitiw siya sa trabaho. Ngayon, kailangang harapin ng matandang lalaki ang mga laban na ito ng mag-isa. Habang pinapanood ang pagpasok ng pari sa isang bahay upang magsagawa ng pagpapalayas ng demonyo ng mag-isa, biglang naalaala ni Yongho ang sarili niyang ama. Sa mismong oras na yon, nagpasya siyang sundan siya sa loob, desididong gamitin ang kanyang mga kamao para tulungan ang pari sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Pagkapasok nila, nakasalubong nila ang isang babae na tila nasa estado ng ganap na pagkatakot. Ang tatlo sa kanila ay nagtungo sa pintuan ng isang silid tulugan kung saan gumuhit ang pari ng krus sa kahoy upang matiyak na hindi makatakas ang demonyo. Sa unang tingin, mukha siyang perpektong normal. Sinasabi pa niya na ang kanyang ina ang hindi matatag, iginigiit na ang kanyang ina ang unang nagkasugat sa kanya at nagkulong sa silid. Inilagay ng pari ang krusipiho sa noo ng batang babae, ngunit ikinagulat nila walang anumang reaksyon. Parang hindi naman talaga sinasaniban ang batang babae. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang pari. Nararamdaman niyang may mali at sinabihan niya si Yongho na tumalon sa kama at pigilan ang babae. Pagkatapos ay direkta niyang binuhos ng banal na tubig sa kanyang bibig ang pari. Agad-agad, marahas na nagre-react ang katawan ng batang babae at nagsimula siyang walang kontrol na sumuka ng madilim na dugo. Kaagad pagkatapos, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang kontrolin ng malayuan ang paghinga ng pastor at ihagis ito sa malayo. Nang sinubukan ni Yongho na pigilan ang batang babae gamit ang kanyang lakas, siya rin ay itinulak pataas at napindot sa kisam. Hindi inaasahang nakita ng demonyong ito ang nakaraan ni Yong. Nagsimula itong gumala sa kanyang masakit na nakaraan na nagtulak sa kanya sa kabaliwan. Sinubukan niyang kontrolin ng buong bilis ang kanyang paghinga. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ng pastor.
Pagkatapos makabawi sa kanyang sarili, inilagay ni Yongho ang kanyang espesyal na kamay sa ulo ng batang babae. Agad-agad, tila sinunog ng kamay ang demonyo sa loob niya. Pagkatapos ay binuhusan siya ng pari ng banal na tubig upang mapalakas ang kapangyarihan nito. Matagumpay na sinira ang demonyo sa loob ng mahirap na batang babae. Agad na nag-alala si Shin dahil ang demonyong si Yongho, nakakatapos lang alisin ng pastor, ay isa sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos makipag-usap, nalaman ni Yongho na ang layunin ng pastor ay hanapin si Jin, na dalubhasa sa pagkolekta ng mga kaluluwa at katawan ng mga namatay, upang ihandog sa demonyo kapalit ng kapangyarihan at immortalidad. Tanging isang taong may kapangyarihan ng Diyos, tulad ni Yongho lamang ang makakawasak sa kanya. Umaasa ang pastor na hindi mawawalan ng pananampalataya si Yongho dahil sa galit. Pagkagising ng batang babae, tinanong siya ng pastor tungkol sa kinaroroonan ni Chicken. Hindi inaasahang biglang dumugo ng malakas ang mata ng batang babae. Naging malinaw na inasahan ito ni Jae-shin at nag-organisa siya ng isang ritual ng sakripisyo upang maalis ang batang babae at matakpan ang kanyang mga bakas. Sa kabutihang palad, mabilis na nagdasal ang pastor at nagsagawa ng ritual upang kontrahin ang seremonya, matagumpay na nailigtas ang buhay ng batang babae. Pagkatapos ng labanan, inanyayahan ni Yongho ang pastor sa kanyang bahay para sa hapunan. Nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa kanilang buhay at trabaho. Nagpasalamat ang pastor kay Yongho sa tulong niya ngayong araw. Kung wala siya, hindi sigurado kung magtatagumpay ang pastor sa ritual na ito ng pagpapalayas ng masamang espiritu. Sa ibang lugar, isang batang lalaki ang binihag ng kanyang mga kaibigan at ikinulong sa isang bodega. Sa oras na ito, lumitaw si Keishin at sinaniban ng demonyo ang batang lalaki. Pagkatapos ay lumapit siya kay Yongho, sinasabing mayroon din siyang katulad na sugat sa kamay niya. Hindi lang iyon, nagkunwari pa siyang naaawa at nagsimulang babalaan si Yongho na kung susundin niya ang ibang pastor, sasamantalahin nito ang kapangyarihan ni Yongho, lalo pang palalain ang sugat sa kamay niya. Bumabalik sa batang sinumpa ni Shin ng demonyo. Ang batang lalaki ay ganap ng naging suwail, ligaw, at mapanira sa labas habang ang mga madre ay buong siglang nagdarasal. Pagkatanggap ng ulat, tinawagan ng pari si Yongho, desperadong kailangan ang tulong niya para magsagawa ng pagpapalayas ng masamang espiritu sa mahirap na batang lalaki. Gayunpaman, naguluhan ang isipan ni Yongho sa mga nakalalasong salita ni Shin, na nag-iwan sa kanya na labis na nagkakasalungat ng damdamin kaya hindi man lang niya masagot ang telepono dahil hindi niya maabot si Yongho. Napilitang pumunta ang pari sa kinaroroonan ng bata ng mag-isa lamang. Samantala, nakikipagkita si Yongho sa kanyang manager upang talakayin ang isang paparating na laban na nakatakdang ganapin sa China. Habang dumating ang pari sa tabi ng bata, ginamit niya ang kanyang sagradong singsing. Pindutin ito malapit sa mukha ng bata. Pagkatapos ng mahirap na pakikibaka, nawalan na rin ng malay ang bata. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, biglang nabuhay muli ang demonyo sa loob ng bata. Lumalabas na hindi lang isa ang entidad. Maraming demonyo ang sumasanib sa batang ito. Bumalik kay Yongho, isang tagapagsilbi ang nagdala ng tubig sa kanyang mesa nang mapansin niya ang crucifix na kwintas. Nagsusuot siya nang biglang dumaloy sa kanya ang isang alon ng pagkabalisa para sa pari. Bigla siyang umalis sa pulong at nagmadaling hanapin ang matandang lalaki. Pagdating niya, nahihirapan ng husto ang pari sa pagpapalaya sa bawat demonyo isa-isa, at unti-unti nang nawawalan ng lakas. Pagsapit nila sa ikatlong demonyo, lubos na pagod na ang pari at nagiging mahina sa mga kontra-atake nito. Paulit-ulit siyang sinasaktan ng nilalang, pinapabagsak siya. Sa kabutihang palad, gumamit ng krus ang isang madre para protektahan siya. Gayunpaman, nagkunwaring umatras ang demonyo bago biglang sumugod sa lalaki, pinigilan siya at pinutol ang kanyang paghinga. Sa kabutihang palad, dumating muli si Yongho sa tamang oras upang iligtas sila. Binagsak niya ang kamay ng Diyos sa ulo ng mga demonyo at binasa ito ng banal na tubig. Ganoon na lang, matagumpay niyang nilipol ang lahat ng demonyong sumasanib sa batang lalaki. Ito ay isang nakakapanabik, nakakapagod na tagumpay sa pagbabalik. Yung hotels, ang pari na hindi na nakakaramdam ng pagkabalisa kapag tumitingin sa krus. Sa halip, ibang-iba ang nararamdaman niya. Ngunit sa kasamaang palad, sa gabing iyon mismo, nagsagawa si Kitchen ng isang madilim na ritual upang ipatawag ang isang hellhound na pupunit sa katawan ng bata. Pagkatapos isakripisyo ang kaluluwa ng bata sa dyablo, binigyan siya ng demonyong telepono. Nang marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ng bata, agad na nagtungo sa morgue sina Yongho at ang pari upang mag-imbestiga. Habang nagsisimulang magdasal ang pari sa katawan ng bata, biglang nag-flicker ng malakas ang mga ilaw sa kwarto. Sa ilalim ng kumikislap na ilaw, naroon si Egyptian, nakaupo at naghihintay sa kanila, nilalamon ng galit. Hinabol siya ni Yongho palabas ng kwarto, iniwan ang pari na mag-isa kasama ang bangkay ng bata. Biglang gumalaw ang malamig na katawan at sumigaw para humingi ng tulong. Binuksan ng pari ang body bag at nakita ang batang buhay na may nakakatakot na sugat sa leg. Sinabi ng bata sa pari na nasasaktan siya at takot at nagmamakaawa na yakapin siya.
Sa sandaling yakapin ng pari ang bata ng mahigpit, biglang lilitaw si Shane sa likod niya na parang tahimik na multo bago pa man makareact ang sinuman. Ginagamit niya ang demonyong Fong. Kailangan lang niyang saksakin ng direkta sa likod ang pari habang hinahabol si Jason. Biglang naramdaman ni Yong Ho na may napakasamang nangyari. Isang masamang pangitain ang tumama sa kanya na naging dahilan upang siya ay lumingon at agad na tumakbo pabalik. Pagdating niya, nakakagimbal ang tanawin sa harap niya. Hawak ni Shin ang malamig at matalas na Fong sa leeg ng pari, ang mga mata niya ay puno ng dalisay na paghamak. Sinubukan naman ng Kitchen na pilitin si Yong Ho na isuko ang kanyang kapangyarihan. Hinihiling niya kay Yong Ho na itaas ang kamay at bigkasin ang isang orasyon upang itakwil ang Diyos at ang banal na espiritu. Kung susunod si Yong Ho, mawawala ang kanyang kapangyarihan ng Diyos, na nangangahulugang walang sinuman na natitira sa mundo ang makakalaban kay Egyptian. Pagdating niya, nakakagimbal ang tanawin sa harap niya. Hawak ni Shin ang malamig at matalas na Fong sa leeg ng pari, ang mga mata niya ay puno ng dalisay na paghamak. Sinubukan naman ng Kitchen na pilitin si Yong Ho na isuko ang kanyang kapangyarihan. Hinihiling niya kay Yong Ho na itaas ang kamay at bigkasin ang isang orasyon upang itakwil ang Diyos at ang banal na espiritu. Kung susunod si Yong Ho, mawawala ang kanyang kapangyarihan ng Diyos, na nangangahulugang walang sinuman na natitira sa mundo ang makakalaban kay Egyptian. Gayunpaman, ibang landas ang pinili ng pari. Mas gugustuhin pa niyang tanggapin ang kamatayan at makita si Yong Ho na traidurin ang kanyang pananampalataya sa huling, mapagpasyang sandali. Ginagamit ng pari ang sarili niyang katawan para itulak ang sarili niya palayo sa sakahan. Pinili niyang isakripisyo ang sarili upang putulin ang daan ng leverage at negosasyon ng manok. Pagkatapos maisagawa ang gawain, biglang nawala si Kishan, parang hindi siya kailanman nabuhay. Si Yong Ho ay nagmamadaling sumulong sa kabuuan ng paghihirap, yakap-yakap ang naghihinalong pari sa kanyang mga bisig bago niya ito dali-daling dinala sa bahay ng mahiyain at batang katulong na nakilala niya noon. Pabalik sa bahay, agad kinuha ng binata ang panyong ibinigay sa kanya ng pari, binasa ito sa banal na tubig, at kalmadong pinindot sa dumudugong sugat ng pari. Nagsimula siyang magdasal at mag-cruise sa estado ng desperadong pagmamadali, umaasang mangyayari ang isang himala sa kabila ng lahat ng pag-asa. Samantala, naglakad mag-isa si Yong Ho at bumalik sa simbahan, sa mismong lugar kung saan 20 taon na ang nakalipas ay lumuhod siya at nagmakaawa sa Diyos na iligtas ang buhay ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, walang hinihingi si Yong Ho para sa kanyang sarili. Isa lang ang hiling niya. Nagmakaawa siya sa Diyos na iligtas ang pari at huwag hayaang tuluyang mawala ang parang tulad ng ginawa ng kanyang ama. At pagkatapos may himalang nangyayari. Dahan-dahang binuksan ng pari ang kanyang mga mata. Mababaw ang kanyang paghinga pero naroon pa rin ang hininga ng buhay. Habang nagkakamalay siya, ibinigay niya ang kanyang sagradong singsing kay Yong Ho. Sa mahalagang sandaling iyon, gumawa ng huling desisyon si Yong Ho. Sa pagkakataong ito, mag-isa na lang siya. Mahahanap niya ang sarili niya at pipilitin siyang magbayad para sa lahat ng ginawa niya bago siya umalis. Binibigay ng mahiyain na binata kay Yong Ho ang mga kasuotan sa ritual na karaniwang isinusuot ng mga pari tuwing nagpapalayas ng masamang espiritu. Ipinaliwanag niya na ang sagradong kasuotan ay maaaring magpalakas ng banal na kapangyarihan na nagbibigay kay Yong Ho ng mas magandang pagkakataon na makaligtas sa direktang paghaharap sa dalisay na kasamaan. Isinuot ni Yong Ho ang kasuotan, lumabas sa kadiliman ng gabi, at sumakay sa kanyang motorsiklo. Una niyang hinanap ang batang babae na sinaniban para tanungin ang kinaroroonan. Kapag nakuha na niya ang address, hindi nag-atubiling kahit isang segundo si Yong Ho. Isang lalaki lang, isang bisikleta, at isang alon ng galit na matagal nang pinipigilan. Binabagtas niya ang mga kalye patungo sa nightclub ni Shin, kung saan naghihintay sa kanya ang isang hindi maiiwasang sagupaan. Sa sandaling tumapak siya sa loob, napagtanto ni Yong Ho na hindi siya malugod na tinatanggap. Nakatayo na doon ang isang grupo ng mga disipulo na naghihintay sa kanya. Malamig ang kanilang mga mata. Mukha silang mga nilalang na hindi naganap na tao. Pero bilang isang walang talong na manlalaban, hindi man lang nag-alinlangan si Yong Ho kahit isang segundo. Sumusulong siya gamit ang kanyang lakas at kalkuladong mga atake upang isa-isang patumbahin ang mga ito. Gayunpaman, habang tumatagal ang laban, may napansin si Yong Ho na kakaiba. Hindi nakakaramdam ng sakit ang mga lalaking ito at hindi sila napapagod kahit ilang beses silang tumbahin. Nanghihina silang bumalik sa itaas na parang walang kaluluwang balat, napagtanto na walang silbi ang pakikipaglaban sa kanila gamit ang kanyang sariling kamay. Binago ni Yong Ho ang kanyang taktika. Lumihis siya, binuhos ang banal na tubig sa kanyang kamay. Ang may mga stigmata at nagsisimulang ipindot ang kanyang palad ng direkta sa ulo nila isa-isa. Sa pagkakataong ito, permanente na ang resulta. Isa-isa silang bumagsak, tuluyang patay at hindi na muling makabangon. Sa pagkaalis ng mga tauhan, may isa pang figura na humakbang pasulong. Isang malaking-malaking lalaki na may aurang mas mabigat at mas nakakabigat kaysa sa iba. Hindi siya nagmamadaling umatake.
Sinasadya niyang pinapatagal si Yong-ho para makabili ng oras para matapos ng salamangkero ang isang ritual ng madilim na pagtawag sa loob. Ang laban na ito ay tunay na paghihirap para kay Yong-ho. Bawat suntok na kanyang binibitawan ay nahaharangan at bawat kontrasuntok mula sa malaking lalaki ay mas mabigat kaysa sa nauna. Malinaw na hindi lang ito basta-bastang walang isip na drone. Sa wakas, gamit ang bawat huling lakas na natitira sa kanya, nakuha ni Yong-ho ang ulo ng kanyang kalaban. Binagsak niya ito sa sahig na nagpawalang malay sa kabilang dulo ng club. Natapos ni Jae-shin ang ritual ng walang pag-aalinlangan. Isinusubsob niya ang demonyong Fong sa sarili niyang katawan. Sinasakripisyo niya ang sarili niya para makamit ang pinakamataas na kapangyarihan ng kadiliman. Sa oras na biglang pumasok si Yong-ho sa silid, nakita lang niya sandali si Egyptian na sumisid sa isang pool ng napakaitim na tubig. Sa susunod na sandali, lumabas si Jae-shin mula sa tubig sa ganap na ibang anyo. Baluktot ang kanyang katawan at isang nakakatakot na masamang aura ang nagmumula sa kanya. Talagang nagbago siya. Hindi na siya tao, kundi ganap ng demonyo. Nang walang kahit isang salitang paghamon. Agad nagbanggaan ang dalawa. Ang tunog ng malalakas na suntok ay naglilingaw sa kadiliman. Pero sa pagkakataong ito, hindi na napakalakas ni Yong-ho. Ang kanyang banal na kamay ay sapat lamang upang magdulot ng maliliit na paso sa demonyo. Hindi na nito kayang sunugin o supilin ang nilalang tulad ng ginagawa nito noon. Sa isang iglap, si Yong-ho ay lubos na nasupil, binabato-bato na parang walang kalaban-laban na bata. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang demonyo sa likod niya at isinubsob ang mga ngipin nito sa balikat niya, nag-iwan ng nakakatakot at nakakakilabot na marka ng kagat. Ang brutal na pag-atake ay nagpabagsak kay Yong-ho sa sahig habang ang kanyang kamalayan ay unti-unting naglalaho sa kadiliman. Sa kanyang semi-kamalayang estado, natagpuan niya ang sarili na nawala sa isang kakaiba at ethereal na dimensyon. At doon nakatayo sa harap niya ang kanyang ama. Tumalon si Yong-ho at tumakbo patungo sa kanyang ama, niyakap siya ng mahigpit tulad noong sandaling napahiwalay sila noong mga nakaraang taon. Magkahawak kamay silang dalawa sa katahimikang mas malakas pa sa anumang salita. Sa paghipo na yon, isang napakalaki at nakakabiglang kapangyarihan ang nailipat kay Yong-ho. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman niya ang nagbabagang init na nagliliyab sa palad niya. Nang buksan niya muli ang kanyang mga mata sa totoong mundo, ang kamay ni Yong-ho ay nagliliyab sa isang maningning na asul at puting apoy. Ito ay sagrado at marahas, naglalabas ng aura na ganap na naiiba sa anumang bagay bago. Dito magsisimula ang tunay na labanan ng buhay at kamatayan gamit ang bagong gising na kapangyarihang ito. Sa wakas ay nakatayo na si Yong-ho sa pantay na antas kasama ang demonyo sa harap niya. Agad nagbanggaan ang dalawa. Bawat pagpindot ay parang kulob na puno ng kapangyarihan, walang puwang para sa pag-aalinlangan o pag-urong. Sa pagsasama ng kanyang matatag na pundasyon sa boxing at ng bagong banal na biyaya, mabilis na nakamit ni Grace Yong-ho ang momentum. Bawat suntok ay parang operasyon. Bawat galaw ay may nakamamatay na layunin. Ang demonyo ay napilitang maging depensibo sa madilim na enerhiya, hindi na kayang supilin ang liwanag. Sa wakas, matapos ang walang tigil na pagbomba ng mga atake, ang demonyo ay pinukpok sa sahig, ang katawan nito ay marahas na nanginginig. Hindi pinalampas ni Yong-ho ang kanyang pagkakataon. Kinuha niya ang singsing. Binigyan siya ng pari at ginamit niya ito upang hiwain ang sarili niyang kapangyarihan na nagtulak sa banal na kapangyarihan na sumabog hanggang sa sukdulan nito. Ito na ang huling suntok na inilalabas ang bawat huling patak ng kanyang lakas ng buhay. Yong-ho ay nagbigay ng isang huling nakakawasak na atake ng direkta sa puso ng mga demonyo. Kaagad pagkatapos niyang alisin ang demonyong Fong mula sa kanyang katawan at sunugin ito sa banal na apoy. Ang masamang ritual ay agad na bumabalik sa nagpasimula nito mula sa kailaliman ng kadiliman. Well, daan-daang madilim, aninong mga braso ang nakarating, bumabalot sa katawan ni Shin at hinihila siya pababa sa kailaliman. Napilitan ang demonyo na maging sakripisyo para sa sarili niyang baluktot na ritual na nagtatapos sa kanyang kapalaran sa ganap na kawalan ng pag-asa. Habang humuhupa ang kaguluhan, bumalik si Yong-ho sa kinaroroonan ng pari at ng batang katulong. Nang makitang gumaling na ang pari, napuno siya ng emosyon at dali-daling lumapit upang yakapin ito. Sa sandaling iyon, parang pinapanood mo ang muling pagkikita ng mag-ama pagkatapos ng mahaba at madilim na bagyo. Dito nagtatapos ang ating kwento na may pakiramdam ng pagkakumpleto. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na tumutulong sa atin upang maiwasan ang pagdurusa. Ito ang lakas na nagpapahintulot sa atin na manatiling matatag kapag dumadating ang pagdurusa sa ating pinakamadilim na oras. Ang pananampalataya ang nagiging gabay na liwanag na nag-ingat sa atin mula sa pagkawala ng landas. Kaya huwag kailanman hayaang mapatay ng pagdududa o takot ang sarili mong pananampalataya. Minsan, ito na lang ang tanging makakatulong sa atin para mabuhay. Iyan na ang katapusan ng kwento natin ngayong araw. Maraming salamat sa pagtulog kasama ko hanggang sa huli. Magkikita-kita tayo sa susunod na video.